Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kanina pinag-usapan natin itong binunyag ni Madriaga tungkol sa mga scholastic or academic records ni Sara Duterte. Ngayon naman ipuntahan natin yung binuo ni Madriaga, yung isip na ito nga ay para dyan kay Sara Duterte na pinakiusap daw ni dating Pangulong Duterte. Pero bago yan mga ka-Wonder, hinihiling ko sana na i-subscribe nyo ang ating YouTube channel. May subscribe button po dyan. Pagka-click nyo, lalabas yung bell. Piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Sa binuo yung isip para dito kay Sara Duterte, inutusan siya ng kanyang tatay na bumalik sa Davao at tumakbo for re-election bilang mayor. At nung siya po yung nanalo, kasalukuyan pong in the making yung parang gagawin siyang presidente. At ayon dito kay Madriaga, parang sinabi sa kanya ni Duterte na asistihan nga itong si Sara. At yun na nga, nung tumakbo, nanalo itong si Digong na presidente, pinagkatiwala itong si Sara Duterte kay Madriaga. At lahat ng pag-uusap nila as much as possible daw, call lang, iwasan daw yung text at kung ano-ano. So doon pa lang malalaman mo may tinatago. Hindi natin inaakusahan, pero bakit parang gusto lang call, walang text? Diba? Kung ma-open ka, okay lang yan At isa pa dyan mga ka-Wonder, nung nabuo na yung isip na yan, ito raw si Duterte nakipag-usap daw dyan kay Marcos, kay PBBM. Na in the middle, 2025, dapat i-relinquish niya. Excuse me. I-voluntarily ibigay niya yung posisyon kay Sara daw bilang presidente, yun daw ang usapan. Sa tingin ko mga ka-Wonder, kwentong pagong lang yun ni Duterte dito kay Madriaga. Kasi alam naman natin na nakiusap lang tong si Sara. PBBM, gawin mo akong vice president. Kasi nga, hindi siya pwedeng tumakbong presidente dahil hindi niya kaya. Malakas si PBBM. Ngayon, gumagawa ng kwento yung strategist ko, strategist daw, bilib na bilib sila itong mga dilis. Kaya nga nandoon na sa dahig. At isa ng karton, mga ka-Wonder, kasi nga, strategist daw Dapat pala dyan, hindi naging presidente, kundi storyteller. So yun na, nung sinabi niya, may mga na-discover tayo sa sinasabi ni Madriaga, na tayo nga mga ka-Wonder ay na-shock. Na-shock tayo doon sa mga sinasabi ni Madriaga na siya ay ginawang dummy. Dito sa mga multiple accounts, namely China Bank Makati, PNB Makati, at may mga daan-daang milyon, 100 milyon, na mga nasa pangalan niya. Siya ay dami lang dito mga ka-Wonder, At ito'y ayon sa kanya, kay Madriaga. At malalaking pera ang nabanggit niya. 100 million na sinasabi niya na parang na-pick up niya na magkakahiwalay na 3 beses. Grabe. At tama yung sabi ni Sentry mga ka-Wonder na ito'y naka-manager's check, Itong 84.2 million at saka 4.8 million. Kaya naka-record yan dyan sa bangko. At ito pang patotoo ni Madriaga na unang ang sumalang. So mga ka-Wonder, itong mga ganitong transaction mga ka-Wonder, kadalasang cash or manager's check. At ito ba'y may red flag, ganyang kalalaki? At alam na natin mga ka-Wonder, sabi nga, galing daw yan sa Pogo at sa drug money ayon dito kay Trillanes. Ngayon, may mga sinasabi rito mga ka-Wonder, mga plot na plinado na pala talaga nila. Although ito ay mula kay disclaimer lang ito ay mula dyan sa sinasabi ni Madriaga. At sa sinasabi nitong si Percy Lapid mga ka-Wonder, na kung pagtatahi-tahiin natin ay lahat nagkakatotoo. Dahil yan si Percy Lapid, may mga insider yan, kaya alam niya yung sinasabi niya. Kaya nga pinapatay. Malalaman nyo yung mga mamaya, patayan din yung mga issue na yan. Grabe. So yung mga sinasabing isabotage daw itong administrasyon ni PBBM, plano na. Itong mga impeachment strategy dyan. At sabi pa nga mga ka-Wonder, guguluhin itong si PBBM, gagamitin yung mga kaalay ni Duterte na nandiyan dyan, pinaupo. Tama yung sinasabi ni Percy Lapid mga ka-Wonder.
na yung mga administrasyon na akala kakampi ni Marcos, mga kaalyado pala. Mga galamay pala yan ni Duterte. Kaya bantayan natin mga ka-wonder, tama lang yung may People's Court. Tayo hindi tayo nag-ano dito ng rebellion. Tayo nga ay pro-administration eh. Kinakalaban natin yung kumakalaban sa administrasyon na alam natin may pansarili lang adhikain at motibo. Hindi natin papayagan raransakin nila yung pera natin? Ha? Sasalaulain nila yung ating bansa? Papayagan ba natin? Di iwan lang natin to sa mga dilis ang utak na akala mo kay tatalino pag in-interview, ay hindi. Akala mo talaga ang daming alam. Pasensya na mga ka-wonder kasi umiinit talaga yung ulo ko doon sa narinig. No, na all along may problema din pala si BBM dahil hinayaan niya itong si Sara Duterte na maging vice presidente niya. Hindi natin sinisisi yung Pangulo dahil sa mabait nga siya. At he was blind about Sara na siya pala ay ginamit lang. So yun mga ka-wonder, gagamit pa raw ng extraordinary measures. Kapag hindi na patalsik yan si PBBM, sisiraan, guguluin, hiyaharas, no? Yung mga sinasabi dyan na civil unrest, yung sabi nga nito si Paulo, dapat kasuhan yan eh. Dapat DILG, kung maupo sana si Trillanes, unahin niya yan o pangalawahin niya yan. No? Sabi niya, hindi niya raw patatahimikin ng Pilipinas. Sino kang kulangot ka? Diba? Sino ka? Isang tao ka lang versus ilang milyong Pilipino? Gaganyan-ganyanin mo. Kala mo kung sino ka magsalita. Yung 51 billion mo tsaka yung mga ititrace pa sa'yo, I hope next in line ka na, no? At yung mga sinasabi mo, back to you sana. Yung sinasabing extraordinary measures dyan, mga ka-wonder, na ang tinutukoy dyan, itong ipapatsugihin talaga si PBBM kapag hindi raw bumaba. No? At hindi raw umayon dun sa usapan. Parang gumawa ng kwento. No? Sabi ni Madriaga, yun kasing sinabi raw nitong si Duterte. No? Na parang bibigay daw kay Sara yung posisyon pagdating 2028. Mga kwentong kutserong ganyan. Si PBBM naging mayor, naging governor, naging congressman, naging senador, naging presidente. Tumakbo pa nga ng vice yan, hindi lang nga nanalo. Ikaw, mayor ka lang, tapos bigla kang lumundag na vice president. At yung tatay mo, congressman na isa lang yata na ipasa niya noon. No, yun yung pagkaka-search natin. At saka naging hype na presidente lang. Tapos bigla kayong magbibida-bida, yung Marcos na pangalan, parang idinidiminish nyo sa level nyo, di ba mga ka-wonder? Sipin nyo yun. Bakit ibibigay sa ni PBBM yung pwesto? Dahil lang kay PBBM, kaya ka nga nanalo di ba? Kaya sinasabi ng mga ka-wonder na although ito ay, sinasabi natin lahat ng ito ay yung naramdaman, nakikita natin, gawain, dahil din sa kanila. Kaya ito'y opinion, Ito'y opinion natin, mga taong bayan. At base ron sa ginagawa ni Sara, ng tatay niya na magulo, ng mga banta, pananakot. Kaya yan mga ka-wonder, clear evidence yan against them mga ka-wonder. No? Kaya nga yung tatay niya nandun sa dahig. Hanggang ngayon, at yung mga isa-isang nakikita natin at pinagtutulungan, tama. Yung script ng kanila pong strategist ko, na nandun na sa dahig, yun ang sinusunod ngayon na script. Basang-basa ang kanilang mga script. Kaya yung matatalino, sana dagdagan at yung mga kabataan dyan na talagang nung nalalaman natin, ang dami-daming hindi na nyo mabubulag. Grabe. So yan pinagpaplanuhan si PBBM kaya mag-iingat po ang Pangulo dahil hindi titigil yung mga ganid na gustong maupo dahil para maisagawa nila yung kanilang madilim na agenda ayon dito sa sinasabi ni Trillanes, nitong mga ni Persilapid, ni Madriaga, at yung mga nagpapatotoo pa, yung mga magnetic lifter na yan, lahat ng yan, yung mga naririnig natin, dapat mag-iingat ang Pangulo at dapat yung kamay sa batas. Huwag siyang papayag na pagka wala na siya sa presidente, siya naman kakasuhan ng mga to. Dapat iniisip na ni Pangulong BBM yan, na paghandaan niya itong mga buwelta ng mga to. Dahil ang puso lang nito, sabi nga ng ibang mga DDS, huwag na siyang tumakbo. Kasi hindi rin magiging maganda ang takbo ng bayan dahil ang puso lang ni Sara daw ay maghigante. Dahil yung tatay niya ay napatapon dun sa dahig. Pero hindi naman si Bibi ba may kagagawa nun? Hindi niya nga mademanda at maano yung mga gumawa. Dahil bakit? Natatakot din sila at siguro nahihiya rin sila sa ginawa ng tatay nila. So yun yung mga sinasabing destabilization, impeachment, lahat yan nasa script nitong sa tatay nilang si Rodrigo.
Kaya yun mga ka-wonder, binuo yung isip na yan. No? Yung ibig sabihin, Initiative for Social Justice, Innovation and Progress or ISIP Pilipinas. Ang layunin nito mga ka-wonder na later on naging Inday Sara is my president, nalulusot pa tong si Sara Duterte, na ang sabi niya, Inday Sara daw is my vice president. Di ba? Kakatawa. Sanay na sanay sila na kahit caught red-handed, kahit caught their hands inside a cookie jar, talagang pwede pa nilang ilubid ang buhangin. Kaya sinabing ilubid ang buhangin, maglubid ng buhangin, ibig sabihin magsinungaling. No? At isa pa dyan, ire-recruit daw itong mga civil groups, itong mga fraternities, itong mga makaliwa. Ang daming inutos sa kanya ni Duterte ayon dito kay Madriaga. Yun ang trabaho niya. At ang sahod niya ay tumataginting na 100,000 hanggang 150,000. No? Ang tindi. Ang tindi mga ka-wonder. Grabe. Yun yung kanyang papel dyan mga ka-wonder. At sana paghandaan ng Pangulo. At ito pang matindi mga ka-wonder. Kasama pala sa trabaho ni Madriaga na i-monitor itong si Trillanes. At tsugihin. Dahil nga medyo reluctant, may term siyang ginamit Medyo apprehensive, yun ang term na ginamit Ito raw si Duterte dahil sa connection ni Trillanes sa AFP, no? Yung connection niya at protection sa AFP, hindi niya magalaw. So kita na natin mga ka-wonder na kung na-win pala nitong si Digong, itong may military, tapos si PBBM. Hindi nila magagawa yan sa commander-in-chief nila. Kita nyo naman ginawa ni PBBM sa militarisasyon, in-improve niya. At still ongoing ang pag-i-improve. So there are no reasons for them to turn their back on their commander-in-chief. Lahat ginagawa ni PBBM. Ngayon, nag-iikot. No? Lahat ng paninira nila, name it, they will make it. Ultimo yung cancer, napahiya sila, tumakbo nga si PBBM. Nag-ala Rocky Forma, takbo, nagbalay-balay pa, nag-jumping jack. Yung ba may colon cancer na inoperahan, nakatatahi lang dapat, di pwede yun. No? Kaya lahat kayo, kaya yung mga matatalino natin dyan na nakakabasa, nakakaalam, hindi na kailangan yan maghukay pa ng isip ng gusto. It's a no-brainer. Bakit? Yung mga ebidensya ay lumalabas mismo sa bibig nila at sa gawa ng Pangulo. Compare yung kabutihan at kasamaan. It's a no-brainer for them to think deeply, no, or to dig deeply, just for them to find out the truth, to find out the veracity whether which side is good or bad. No? At gagamitin pa yung salitang, kung may Diyos sana, Diyos na bahala. Naku, di ba kayo kinikilabutan? Ha? Kung Lord, kung nakikinig po kayo, alam ko nakikinig kayo. Kung sana, no? Right then and there, yung mga taong tiwaling ito, struck down from heaven. Kidlat. Noong araw, malas-malas kayo kung gaganyan-ganyan kayo. Alam nyo ba, before yung mga tao, they were very careful in mentioning the name of the Lord. They were so careful when mentioning the name of the Lord. Pag minention nga nila, blessed be His name, humingi ng tawad. Tapos kayo inaabuso nyo. Samantalang yung tatay nyo, minura yung Diyos. PI ito. Wala raw siyang believe. Diyos daw, pinako sa krus. Porke nag-aral ka ng law, akala mo, alam mo na rin yung theology. Iba yung theology. No? These doctrines na iba, soteriology, hermatology, pneumatology, eschatology, hermeneutics, homiletics, ang dami mong pag-aaralan dyan na hindi mo alam. Kaya wag mo sabihing hindi ka believe sa Diyos dahil hindi mo alam ang theology na ganun siya kalalim. Pati yung mga end times niyan, lahat-lahat, yung mga Pentateuch, yung mga major prophets, minor prophets, poetry, yung lahat yan. Malalaman mo kung ikaw ay nag-aral ng theology at hindi mo sasabihin na wala kang believe kay Kristo dahil Diyos pinako. Ano bang alam mo? Yan tuloy. Nandiyan ka sa dahig. Kasi bakit? You cannot mock God. Walang nakakamock sa Diyos dahil lahat humahantong sa kanyang pamantayan, justice. So yun mga ka-wonder, no? May susunod tayong topic dito after nito. Lahat ng ito ay disclaimer, base sa sinasabi ni Madriaga.
At base rin sa pinapakita nitong mga DDS sa kanilang kampo na kitang-kita ng taong bayan na kahit i-deny nila, naka-record yan. Kaya mga ka-wonder, etong alam na natin na siniwalat ni Madriaga, nawa, maabot na yan dyan sa Senado para yan ay may cross-examine. Dahil para mapatunayan na sinasabi ni Madriaga ay mapagbigyan na ng konkreto. No? Kasi lahat ng sinasabi niya, hindi siya nag-falter, no? Nor altering dun sa sinasabi niya. May sinabi si Luistro na bakit daw ang dami ni Sara Duterte sa mga pictures. Pwede po yan kung nanonood si Congresswoman Luistro. Kasi pag gumamit ng isang gadget, cellphone, gumamit ng laptop, gumamit pa ng isa, pwede siya mag-appear ng 3 doon sa sinasabing video conference, mga ka-wonder. No, pwede yan. So it's not a problem kung yan ang pagbabasihan ng truthfulness. So hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaction na natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong sinasabing destabilization, impeachment, kung ano-anong mga strategy na gagamitin nila kay PBBM para mapatalsik sa pwesto at may ilagay itong si Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.